Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Isang pribilehiyo po na makasama ko kayo ngayong gabi. Tayo po ay muling magbubulay ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia at makibasa po kayo sa akin sa Juan 13:34 hanggang 35. Juan 13:34 hanggang 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Malinaw na inuutusan ni Jesus na mag-ibigan ang isa't isa, ang kanyang mga alagad. Bakit? May panahon kaya na napapansin ni Jesus na hindi nagmamahalan ang kanyang mga alagad? Bakit kailangan pa niya itong ituro sa kanila? Naalaala ko ang pagkakataon na nagtalo-talo ang mga alagad tungkol sa kung sino sa kanila ang kikilanling pinakadakila. Ito po ay makikita sa Lucas 22, talatang 24 at sa Marcos 10, mga talatang 35 hanggang 37. Doon po ay nagalit ang 10 alagad sa magkapatid na Santiago at Juan, na pawang mga kapwa nila kaalagad ni Kristo. Humiling kasi sina Santiago at Juan na sana'y makaupo sila katabi ni Jesus sa kanyang kaharian, isa sa kanan at isa naman sa kaliwa. Sa isip-isip marahil ng 10 alagad, ay papaano naman sila? Hindi sila makakapayag ng ang mga alagad nakaranas ng mga pagtatalo-talo, conflicts at inggitan. Sila man ay kinakailangan ding utusan ng Panginoong Jesus na mag-ibigan. Kung mapapansin natin, ang pagkamakasarili ang dahilan ng kanilang conflicts. Di tayo makakapagmahal kung ang iniisip lamang natin ay ang ating sarili. Ang pagkamakasarili ang hadlang sa pagmamahalan ng magkakapatid. Ngayon pong gabi ay tatalakayin natin ang 3 bagay tungkol sa utos ni Kristo na mag-ibigan ang magkakapatid kay Kristo. Una po, ang dahilan. May dahilan po, ang sabi po sa unang Juan 4:21. Unang Juan 4:21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Ito ay inuutos ni Kristo sa magkakapatid. May pananagutan kani atin ay ang mamahalin ang bawat isa. Iyon ang dapat na mangyari sa magkakapatid. Napakasagwang tingnan na ang magkakapatid ay nag-aaway-away, nagsisiraan, nag-iinggitan, at isa. Tayo'y hindi iba sa isa't isa. Tayo ay isang pamilya. Inilagay tayo ng Diyos sa isang iglesyang ito upang dito maranasan nating mahalin at tayo man ay makapagmahal ng iba. Kung tayong lahat ay magmamahalan, ang bawat isa sa atin makakaranas mahalin at magmahal. Hindi tayo ay naririto lang para mahalin. Tayo ay naririto higit sa lahat ay ang upang magmahal. Kung walang pagmamahalan sa loob ng iglesia, ito'y hindi maiituring na isang pamilya, kundi ito'y isa lamang organisasyon, walang pinagkaiba sa iba. Ngunit ang iglesia ay hindi lamang isang organisasyon. Lahat tayo ay dapat nagsisikap na magmahal. Ang tinitingnan natin ay hindi kung minamahal ba tayo, kundi nakakapagbadama pa tayo ng pag-ibig sa iba. Kapag ang focus lamang natin ay hindi sa ating sarili, magagawa nga nating magmahal. Sa iglesia, ay tinuturuan tayong huwag lamang ang isipin ay ang sarili, kundi ang kapakanan din naman ng ating mga kapatid. Sa iglesia, tayo nakakatanggap ng pagmamahal at nagpapadama din naman ng pagmamahal. Tayo ay inuunawa at tayo na may umuunawa din sa iba. Tayo nakakatanggap at tayo naman ay nagbibigay. Tayo ay dinadamayan at tayo din naman ay dumaramay. Tayo ay pinapatawad at tayo na may nagpapatawad. Ang mahalin ng isa't isa ang nagpapatuloy na hindi matatapos nating sagutin o yung tinatawag nating utang sa isa't isa. Kapag itinuring nga natin ang pagmamahal ay isang nananatiling utang,
palaging may pagpipilit at pagkukusa na itong gagawin natin. Ang pag-ibig sa isa't isa ay di mabayad-bayadang utang. Kaya hindi natin kwenta na sobra na o sapat na ang pag-ibig na ipinakita natin. Dahil alam nating iyon ang mananatili nating sagutin sa Diyos. Huwag tayong magsasawang magmahal. Ang pag-ibig ay matiyaga. Ang sabi po sa unang Juan 4:20. Unang Juan 4:20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ay katibayan ng ating pag-ibig sa Diyos. Napapatunayan natin na iniibig nga natin ang Diyos kapag iniibig natin ang ating kapatid. Sa kahit ano pa man siya. Kung minamahal nga natin ang Diyos, mamahalin din natin ang ating kapatid. Hindi mahirap umibig ang isang taong punong-puno ng pag-ibig sa Diyos. Ulitin ko po, hindi mahirap umibig ang isang taong punong-puno ng pag-ibig sa Diyos. Kahit na yung kapatid na yon ay hindi kaibig-ibig, pero ikaw na punong-puno ng pagmamahal ng Diyos, kaya mong makaibig. Kung gayon, ang totoong dahilan ng kawalan ng pag-ibig sa isa't isa ay ang mababaw na pag-ibig natin sa Diyos. Huwag pala nating isisisi sa ating kapatid kung nahihirapan tayong mahalin siya. Dahil ang totoo, ang ugat ng ating kawalan ng pag-ibig sa kapatid ay ang kawalan natin ng pag-ibig sa Diyos. Kapag nahihirapan tayong ibigin ang kapatid, i-check agad natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Habang lumalago tayo sa pag-ibig ng Diyos, lumalago din naman ang ating kakayanan na magmahal ng iba. Sana'y patuloy na palaguin ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya upang higit nating maibig naman ang ating kapwa. Ang sabi po sa unang Juan 4:19 hanggang 20. Unang Juan 4:19 hanggang 20, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Nakaranas tayo ng pag-ibig ng Diyos, kaya't inaasahan din tayong magmamahalan sa isa't isa. Ipinaranas sa atin upang iparanas din naman natin sa iba. Hindi ba't kapag sa ating pamilya ay nakakaranas tayo ng pagmamahal, natututo tayong maging mapagmahal? Maaaring hindi lahat sa atin ay lumaki sa pamilyang may pagmamahal, ngunit naniniwala ako na dahil tayo ay na kay Kristo na ngayong tayo na kay Kristo na, nauunawaan natin kung ano at paano umibig. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na unknown sa atin. Huwag nating ipagdamot ang ating pag-ibig sa isa't isa. Kapag hindi tayo nagmamahal sa kapatid, parang hindi rin tayo nakaranas na mahalin. Upang tayo'y makapagmahal, ang isipin natin ay ang mga dahilan kung bakit dapat nating mahalin ang isa't isa at hindi ang mga kapintasan ng isa't isa. Dahil kung titingnan natin ang kapintasan ng bawat isa, hindi nga tayo makakapagmahal. Hindi ang mga dahilan para tumigil tayong magmahal. Huwag yun ang ating titingnan. Kundi ang tingnan natin ay kung papaano ang pag-ibig ni Kristo maipadama sa kanila. Di ba't may kapintasan din naman tayo? May kapintasan din ang ating kapamilya. Pero bakit namamahal natin sila? Bakit nauunawa natin sila? Gayon din naman sa ating kapatid kay Kristo. Kailangan tayong magmahal at umunawa. Pangalawa po ay ang paraan. Una po ang dahilan, pangalawa ay paraan. Ang sabi po sa Juan 13:34. Juan 13:34. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Ang sabi po ng isang komentarista, kaya sinabing bagong utos dahil ang unang inuutos ng Diyos ay mahalin ang kapwa gaya ng sarili. Ngunit sa talatang ito ay inuutos na mag-ibigan tayo gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Ang batayan sa unang utos ay kung paano lamang natin minamahal ang ating sarili. Ang batayan sa bagong utos na ito ay kung paano tayo iniibig ng Diyos. Ang sabi po sa 34b, inaasahan tayong magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesus.
Paano ba niya ipinakita? Paano ipinadama ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin? At paano din namin maipakita ang pag-ibig natin sa isa't isa? Anong klaseng pag-ibig ba ang iniwan ni Jesus bilang halimbawa? Magbibigay po ako ng 4 na klase ng pag-ibig na iniwan ni Jesus bilang halimbawa. Una po, ang pag-ibig ni Jesus ay nagkukusa. Pag-ibig na nagkukusa. Ang sabi po sa unang Juan 4:19 hanggang 20, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi hinintay ng Diyos na mahalin tayo, natin siya bago tayo mahalin niya. Gayon din naman tayo. Inaasahan ng Diyos na tayo ang unang magkukusa. Kung hihintayin natin na mamahalin muna natin ang iba bago tayo magmahal, baka hindi na tayo makapagmahal. Huwag nating hintayin na tayo muna ang mahalin. Dapat mawala sa atin yung saka ko siya papansinin pag pinansin na niya ako. Pangalawa, isang pag-ibig na praktikal. Ang sabi po sa unang Juan 3:18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Kitang-kita natin at damang-dama kung paano sa gawa at hindi lamang sa salita ipinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Ipakita natin ang tunay na pagmamahal sa gawa at hindi sa salita lamang. Ikatatlong na halimbawang iniwan ni Jesus, pag-ibig na kalakip ang sakripisyo. Ang sabi po sa Juan 3:16, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay sa mga kapatid. Ang pag-ibig ay nangangahulugang ako'y para sa iyo. Ang pag-ibig ay humihingi ng sakripisyo. At ang pagsasakripisyo ay dapat udyok ng pagmamahal. Yung handa tayong i-give up ang mga bagay na mahalaga sa atin. Yung ikabubuti naman kung ikabubuti naman iyon ng ating kapatid. Sa panahon natin ngayon, hindi pa naman hinihingi ang ating kamatayan, di po baga para sa ating kapatid. Sa mga busy na napakahalaga ng oras, handa ba tayo na paabala sa isang kapatid na nangangailangan ng pagdamay? May mga pagkakataong madalas tayong nagmamadali at wala na tayong binibigay na panahon para sa mga kapatid. Ang gusto ay palaging pauwi. Ngunit kung nais nating magtayo ng makabuluhang relasyon, dapat pinapanahunan din naman ang mga pagtitipon, hindi lamang ang pagsamba tuwing linggo. Naniniwala akong may mga paraan para magawa natin ito. Lalo na sa panahong ito, maaari nating idahilan na di tayo makadalaw dahil lockdown. Pero may mga paraan, di po baga? May mga tawag, may mga chat. Sa mga financially handicap at hindi na mga nagkukumahog yumaman. Napakahalaga ng pera, ngunit handa ba tayong magsakripisyo alang-alang sa ating mga kapatid na nangangailangan? Kung mayroon naman tayong maiitulong, handa ba tayong isakripisyo ang ating pahinga at paglilibang? Alang-alang sa isang kapatid na nangangailangan? At pang-apat, kung anong klase pong pag-ibig ang iniwan ni Jesus na halimbawa sa atin, pang-apat ay pag-ibig na unconditional. Ang sabi po sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ni Jesus ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo sa krus para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Minahal tayo ng Diyos kahit na noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y mga tao ay napaka-conditional ang pagmamahal. Sasabihin natin, mamahalin ko siya kung mamahalin din niya ako. Mamahalin ko siya kung magiging mabait siya sa akin. Ang pag-ibig ay walang hinihinging kondisyon. Hindi muna hihintaying maging kamahal-mahal, perfect, sa iyong mga inaasahan bago mo siya mahalin. Wala na kung di ganyan ang pag-ibig ni Kristo. Ang sabi po sa unang Tesalonica 4:9, unang Tesalonica 4:9, hindi na kailangang palalahanan kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya.
Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-ibigan. Ito ang sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Parang sa atin ay kabaligtaran, ano po? Tayo'y kailangang paalalahanan palagi tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Gayunman, totoo ang sinabi ni Pablo na ang Diyos ang nagturo sa atin kung papaano dapat tayo mag-ibigan. Kailangan lamang nating palaging alalahanin. At patatlo, doon po sa tungkol sa utos na Kristo na mag-ibigan, patatlo ang resulta. Ang sabi po sa Juan 13:35, Juan 13:35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Makikilala ng lahat. Isa sa pinakamagandang resulta ng ating pag-iibigan bilang magkakapatid ay ang katotohanang makilala ng lahat na tayo nga'y mga alagad ni Jesus. Ang pag-ibig ay tatak ng pagiging alagad. Ang sabi po sa unang Juan 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang mga anak ng Diyos ay inaasahang mamumuhay sa pag-ibig. Nalalaman ng mga tao na si Jesus nga ang nangunguna sa atin kapag tayo'y nagmamahalan, kapag tayo'y nag-uunawaan. Hahanapin ng mga tao ang pag-ibig natin sa isa't isa. Tayo'y pinagmamasdan ng mundo, sa atin sila nakatingin, at kahit ang ating pakikitungo sa kanila ay kanilang pinapansin. Sana'y kung may pagkakataon mang may di pagkakasundo ang magkakapatid, ay wag na natin itong i-broadcast pa sa harapan ng di mananampalataya. Kung tayo may sama ng loob sa ating kapatid at di naman talaga maiiwasan kung minsan, wag na nating ipaalam pa sa di natin mga kapatid. Ang kasiraan ng isa ay kasiraan ng lahat. Kung ang ating mahal sa buhay o mga kaibigan ay di pa mananampalataya, pagkatapos sa kanila tayo nagsasabi o doon natin sinasabi ang lahat ng ating sama ng loob sa ating mga kapatid sa pananampalataya, papaanong sila'y ating maaakay? Wala nang kalunos-lunos na sitwasyon sa iglesia, kundi ang ma-witness ng mga di mananampalataya na tayong magkakapatid ay nag-aaway-away, tayo naghahablahan. Iyon ay isang bagay na talagang nakakahiya at nakakasira ng patotoo sa iglesia. Ngunit kung makikita ng mga tao na tayo nagmamahalan, na naisin din nilang mapabilang sa pamilyang ating kinabibilangan. Kapag tayo nagmamahalan, nahahamon ang mundo na magmahal. Makikita ng mundo kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ito ang pinakamabisang patotoo at impluwensya natin sa mundo. Maaring hindi pa nila nararanasan ang ibigin at kapag nakita nilang tayo'y nagmamahalan, aasamin din nilang mapabilang sa atin. Ang mundo'y uhaw sa pag-ibig, kaya't kapag nakita nilang tayo tunay na nagmamahalan, magsisilapit ang mga tao at manganganlong sa iglesyang meron tayo. Ang iglesyang punong-puno ng pag-ibig ay isang iglesyang mapapanganlungan. Ang pag-ibig natin sa isa't isa ang gawin nating pang-akit sa kanila. Kapag ang iglesia ay warm ang atmosphere, gugustuhin ng mga tao na manatili dito. Maging tapat lamang tayo sa pag-ibig sa isa't isa, tiyak kong sa pamamagitan niyon ay may maaakay tayo sa Panginoon. Ang sabi po sa Efeso 4:16, Efeso 4:16, sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin, ang bawat bahagi ng buong katawan ay lalaki, lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang pinakamahalagang sangkap ng paglago ay ang pag-ibig. Walang kulay ang buhay. Walang kulay ang relasyong nilipasan na ng pag-ibig, hindi po ba? Kitang-kita natin sa buhay may asawa. Di ba minsan, kapag tayo nagkakatalo or nagkakatampuhan, minsan nawawala yung pag-ibig kasi nasasaktan. Kung wala ang pag-ibig,
Di ba't wala ng kabuluhang magsama pa? Ngunit, nabibigyan natin ng karangalan ang Diyos sa tuwing tayo'y mag-iibigan. Ang sabi po sa unang Juan 4, talatang 11, mga minamahal, yamang, gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y mag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nakikilala ng mundo na nasa atin nga ang Diyos kapag tayo'y nagmamahalan. Sa gayon, nakikilala nila ang Diyos. Mararanasan natin ang presensya ng Diyos. Ang sabi po sa unang Juan 4:16b, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nararanasan lamang ng mga taong umiibig sa kapatid. Iwini-withdraw ng Diyos ang Kanyang presensya sa atin sa tuwing hindi tayo namumuhay ng may pag-ibig. Hindi maaaring manatili ang presensya ng Diyos sa isang pusong punong-puno ng galit, puot, inis, kawalang pagmamahal, o anong ginhawa ng buhay ng isang taong nabubuhay sa pag-ibig, palagi niyang nararanasan ang presensya ng Diyos. Mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang sabi po sa NIV version, sa 1 John 4:7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Ang lahat ng nagmamahal ay nakakakilala sa Diyos at anak ng Diyos. Kaya tingnan po natin ang ating sarili. Totoo bang ako'y nagmamahal sa aking kapatid? Totoo bang natatanggap ko siya? Totoo bang nauunawaan ko siya? Kung ganon, masasabi na nakikilala ako ng Ama at anak ako ng Diyos. Kung hindi pa ganito ang turing natin sa ating kapatid, dapat nating palaguin ang ating pag-ibig sa Diyos. Ang sabi po sa talata, kung ako'y umiibig ay anak ako ng Diyos. So, kapag hindi pala ako umiibig, hindi ako umuunawa, at hindi ako nakakaintindi, sinong kinikilala kong Ama kung ganun? Makikilala ng mundo na ako ay anak ng Diyos kung ako nga ay tunay na umiibig sa aking kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat.